ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Seguridad sa Pasko pahalipay sa Taal 2025 sa Davao City, hitsas na. 2,000 ka pulis ipakatag sa Davao City Police Office. Mga pasaherong manguli sa ilang probinsya, dagsa sa public terminal sa Gensan, seguridad gipahugtan. Booth sa usa ka barangay nga nakadisplay sa Christmas Village sa Iligan City nasunog. Truck nahulog sa pangpang sa Zamboanga City. Driver ug pahinante samdan. Presyo sa lechon baboy misaka na og 500 pesos karong bispera sa Pasko sa General Santos City. Og mga Davaoenyo, malipayong nakadawat og aginaldo karong bisperas sa Pasko. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nakaplastar na ang lugar kung asa ipahigayon ang pagtulol pinaskuhan sa pamilyang Duterte sa Bangkal, Davao City, ugma. Ana sa sobra 2,000 sab ka kapulisan ang i-deploy aron masigurong mahimong hapsay ang maong aktibidad. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gitagbo na sa Davao City Police Office ang ilang mga sakop alang sa final meeting sa seguridad nga ipatuman sa Pasko pahalipay sa Taal 2025 ugma sa mismong adlaw sa Pasko. Ana sa 2,000 ka DCPO personnel ang ilang ipakatag. Lakip na dinhi ang pagsiguro sa crowd management ug pagtuman sa safety protocols. Unyang gabi pa lang, doon na initial deployment, sanglit sama sa mga miaging tuig, pila ka oras pa lang una ang Pasko. Doon na mga nagalinya. 24 pa lang sa gabi, sir, soft deployment around 9 p.m. Kaya na-observe na to, sir, last year, 24 pa lang sa gabi is naanay mga naglinya. So naatay ipahigayon na sir nga seguridad para masiguro gyud nato nga walay mahitabo sa mga tao nga naglinya diha sir hangtod sa 25 na gyud sir no, sa adlaw sa Pasko. Ug tuod man, sayo pa lang sa December 24, doon na pipila nga nag-atang sa entrada. Sama ni ining si Tatay Gilbert ug laing 7 pa kakaubanan nga gikan pa og Tagum City. Kagahapon pa daw sila nangabot ug magpaabot hangtod ugma. Naamo ko nakauna dire amigo na mo unya tapo nagbalita nga parion me gahapon mi nang kuan kay 23 daw sa kadlawon kanang pag-abot dire wa man di kay sa alas 4 man gid sa ni 24 man na dire kay buot sa mga nangabot karon pa lang nga makauna sa linya. Dili ganong kasayo man kani adto dire. Ay tungod sa akong tuyo nga mga pangay tuglimos. Pahala na basta nakaanhin ko dire. Naka-install na ang mga barrier gikan sa entrada sa Central Park Subdivision, padulong na sa Taal Street kung asa ang ancestral house sa pamilya Duterte. Ginatukod na sabduol sa ancestral house ang stage ug dakong tent alang sa pahigayon nga programa. Gawa sa lane sa mga babae ug lalaki. Dunay special lane alang sa mga PWD, buntis ug senior citizens. Duna say mga tent kay pangmuntar. Matag tuig, tradisyon na sa pamilyang Duterte ang paghatag og pinaskuhan sa mga Davaoenyo. Una nang ikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga mutambong siya sa maong aktibidad. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Booth sa Barangay Palao sa Iligan City nga nakadisplay sa Christmas Village sa City Hall nasunog. Pasado alas 8 sa gabi ni adtong Lunes, dihang kalit nga nagdilaab ang Christmas booth nga nahimutang at tubangan sa Iligan City Hall. Paspas nga may responde ang kabumbiruhan ug kapulisan sa nahitabuan. Paglabay sa pipila ka minuto, paspasab nga napakgang ang maong sunog ug nalikayan nga madamay ang ubang nakadisplay sa maong Christmas Village. Migawa sa inisyal nga investigasyon sa kabumbiruhan nga electrical short circuit ang tinubdan sa sunog, ilabi pa nga nakasinati og pag-ulan sa lugar. Paspas kining misilaob sanglit gama kini sa consumable or combustible materials. Gibana-bana ang moabot
sa 5,000 pesos ang danyos. Ginakuhaan pa og pahayag ang LGU sa Iligan ug ang mismong barangay Palao. Nagpadayon ang pagdagsa sa mga pasahero nga manguliay sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya sa public terminal sa General Santos City karong bisperas sa Pasko. Atong sayro na ang uling katikaran dito karon pinaagi sa report ni Efren Mamak live. Efren. Sara, karong pipila ka oras Pasko na, gilauman ang pagdagsa sa daghang mga pasahero dinhi sa public terminal sa Gensan. Hinuon, hugot nga seguridad ang gipatuman sa mga otoridad. Pinaagi sa K9 units. Gina-inspeksyon sa PNP Explosive and Ordnance Division sa PNP Region 12 ang mga compartment sa matag bus sa public terminal sa General Santos City karong adlaw. Usa matud pa kini sa lakang aron mapatuman ang hugot nga seguridad sa mong terminal gawas sa pag-inspeksyon sa PNP sa mga butay nga pasahero. Ilabi pa nga dagsa karon ang mga pasahero nga manguliay sa ilang tagsa-tagsang probinsya karong holiday season. Kaabag sa binhi ang mga personahe sa Philippine Coast Guard ug ubang law enforcement agencies. So far makita nato nga ubay-ubay na gid ato mga pasahero and we really making sure and ma-ensure gid nato nga ang safety ang safety sa pagbiyahe sa ato mga passengers. Matud sa tagdumala sa mong terminal, gilaumang moabot sa kapin na 20,000 ka mga pasahero ang mobiyahe karong holiday season. Usa na dinhi ang amahan nga si Renato Limboy nga excited nang makauli sa Lake Cebu aron didto magpasko. Para makasama ang pamilya ba. Kahit na walang handa, basta sumasama kami. Kunting saluhan lang. Hinoon gipaniguro sa maong public terminal nga walay kakulangon sa bus. Anaa sa kapin 200 ka mga bus ang nagabiyahe matag adlaw sa maong terminal. Walang na reported na may kulang ang bus natin kasi parang ang nangyari tungod aning daghan kay holidays so kumbaga na spread ang mga volume so hindi siya na kumbaga na kuan sa isa ka adlaw lang. Gawas ni inig iawag sab sa mong terminal nga kung dunay concerns modangop sa mga assistance desk nga anaa sa mong terminal. Sara, subling nagpaymangno ang maong terminal kalabot sa mga bagahe nga bawal dadon dinhi mismo sa maong terminal sama sa mga illegal nga pabuto, loose firearms, laki pa bladed weapons ug mga bagahe nga dunay isog ug baho. Gipaigbat sab niini ang mga pasahero nga bantayan ang ilang mga personal nga gamit aron walay mawad-an. Sara. Okay, daghang salamat ug advance Merry Christmas kaninyo din ha, Efren Mamak. Usa ka truck nga adunay kargang filling materials ang nahulog sa Pangpang sa Zamboanga City. Lalaking driver lakip pahinante, angol ato ibalik si Efren Mamak. Gilayong girescue niini mga responder ang 23 anyos nga lalaking driver kinsa walay panimuot human maangol diyang nahulog ang gimaneho ang truck sa Pangpang sa Bypass Road, Barangay Lumbangan, Zamboanga City, Martes sa buntag. Lakip sab sa girescue ang 28 anyos nga lalaking pahinante kinsa angol sab. Hinuon duna kini panimuot. Sa investigasyon sa Zamboanga City Police, gilatas sa maong truck nga dunay mga kargang filling material ang maong kadalanan. Apan pag-abot sa pahabog nga bahin sa dalan, didto na kini na disgrasya. Pag-reaching dito banda sa may hillside paangat na yung daanan, so yung driver natin, accordingly, sinubukan niya na i-engage, yung mag-change ng gear. Pero hindi pumasok yung pag-change na ng gear. Kaya umatras yung truck at saka nahulog dito sa may bangin. Dugang sa PNP, gumikan sa kabugat sa mong truck, nalakip sab sa nahagbong ang barrier nga anaa sa daplin sa mong kalsada nga nabanggaan sa mong truck. Hinoon stable na ang mga biktima kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gilusad na sa Department of Agriculture Region 11 ang 11 kadiwa ng Pangulo program sa Island Garden City of Samal. Sa impormasyon gikan sa lokal nga panggamhanan nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, gilusad ang kadiwa ng Pangulo Retail Store sa Barangay Gilon sa Samal District nga gidumala sa ADMWL Santo Niño Farmers Association nga nagtinguha nga magdalit og barato og dunay nindot nga kalidad nga produktong agrikultura alang sa mga konsumante ug pagtabang sa mga mag-uuma lakip na mga mananagat.
Suportado sa lokal nga panggamhanan ug City Agriculturist Office ang programa aron matabangan ang paglambo sa mga mag-uuma ug makapalit ang mga konsumante og mga pagkaon sa baratong presyo. Kainumduman nga gilusad sa administrasyon ang kadiwa ng Pangulo nga magdalit og baratong produktong agrikultura gikan sa mga mag-uuma sa tibuok nasod. Nag-ala Santa Claus ang usa ka mag-amahan sa Davao City dihang nanghatag sila og aginaldo karong bispera sa Pasko. Samtang sobra 12,000 sab ka mga mananagat ang nakadawat ug pinaskuhan. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Christmas feels gayod sa Kahugyaw, Kiningdalan, sa Barangay 5A, Davao City, bispera sa Pasko. Nag-ala Santa Claus man god sila kanhi Kapitan Edgar Ibuyan Sr. ug anak ni ining si Councilor Ragdi Niño Ibuyan. Gani, naka-Santa Claus sab sila nga costume. Gilinyahan gayod sa katawhan ang gipang apod-apod nga food packs. Iyahay sila og bit-bit sa ilang nadawat nga pinaskuhan gikan sa pamilya Ibuyan. So nakita na to ito ang smile sa mga tao. So happy kami. Ang among murag ano na ni siyang obligasyon na mo every Christmas. Amo ni pagkatumanon, no? Kaya mao naman siya naanda na mo. So padayon nang ito. Nabibusab ang mga nag-unang kadalanan, human nag-motorcade sila sa pagpanghatag ug pahalipay. Tataw ang kalipay sa mga nakadawat ug aginaldo. Sobra duha ka dekada na kini nga tradisyon sa pamilya Ibuyan. Since 3 or 4 years old pa ko, we've been doing this kauban si Papa. So, digid mawala ang feeling sa kahappy when you're able to share your blessings sa katawhan. And of course, ang smile po sila mga nawong makita nimo. Samtang, anaa sa 12,000 ka mga mananagat sa Davao City 1st District ang nakadawat og Christmas food packs. Kabahin kini sa holiday outreach alang sa coastal ug fishing communities nila Congressman Paulo Duterte, Congressman Harold Duterte ug Acting Vice Mayor Rigo Duterte II. Mapasalamaton ang mga benepisyaryo sa nadawat nga food packs, labi pa nga limitado matud pa ang nakuha nilang isda sa milabay nga mga semana. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mga kapuso, makita ninyo karon ang sitwasyon dinha sa Bangkerohan Public Market kung asa dagsa na ang mga mamalitay o mga ihabol o iapas nila nga pang Noche Buena unyang alas 12 sa pagsugat sa Pasko. Mga kapuso ha, kana ang sitwasyon dinha karon sa Bangkerohan Public Market. So sa mga buot pa nga muapas dinha karon sa Bangkerohan aron mamalit sa ilahang mga ipanghanda karong Noche Buena, kana ang sitwasyon karon medyo guot-guot gamay mga kapuso busa mag-amping ha sa atong mga gamit kay dili nato malikayan ang dasok dunay daotang elemento nga posibleng mangawat o unsa babo sa mga kapuso amping kanunay. So kung napamoy mga gustong pamaliton para sa inyong pang Noche Buena, na mao kini ang sitwasyon din sa Bangkerohan Public Market aron masayod mo kung unsa inyong strategy mga kapuso sa inyong pagpalit sa inyong mga ihanda unyang gabi. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gawa sa mga pabuto, ginasiguro sab sa Police Regional Office 11 nga walay mag-indiscriminate firing o magpataka og pabuto sa ilang pusil aron dili na masubli pa ang insidente diin duha ka mga individual ang nasamdan og stray bullet sa pagsugat sa tuig 2025. Magpatuman sab og one-strike policy ang kapulisan sa mga pulis nga magpabuto sa ilang armas. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa pagsugat sa bagong tuig 2025, duha ang naigo og stray bullet sa Davao Region. Usa kanila ang namatay. Busa, ginasiguro karon sa kapulisan sa rehiyon nga dili na kini mausab pa. Muna naghimangyo sad mi sa inyo sa mga gun owners na be responsible gun owners na para di ta makadisgrasya. Total na amay laing way of celebrating nga magsaba-saba. Kato na lang ato ang himuon, dili na ta magpabuto og baril.
Samtang sa kabahin sa kapulisan, walay pagtaptap karon sa ilang mga pusil. Ugaling dunay magpabuto nga pulis, gisiguro sa PRO 11 nga mag-atubang gayud og silot, lakip ang commanding officer ni ini. Diha na ay one strike policy ang ato ang regional director na kung naay PNP personnel nga magpabuto sa ilahang baril unya kung asa siya na belong na station, mag one strike policy yuta na ma-relieve no kay nag-fail ang commanding officer na mag-remind. Dismissal sa serbisyo ang silot alang sa pulis nga magpabuto og pusil nga wala na hisubay sa police operational procedures. Hinuon sa milabay nga tuig, walay natalang pulis nga nagpabuto sa ilang pusil ato sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Usa ka 44 anyos nga lalaki ang patay human gidunggab sa iyang silingan sa Barangay Konsolasyon sa Cagayan de Oro City. Personal nga away sa duha ang kinalantaw nga motibo sa krimen. Anong dugang detalye? Patay na dihang naabtan sa kapulisan sa Northern Mindanao Medical Center kining usa ka 44 anyos nga lalaki nga residente sa Manuel Vega sa Barangay Konsolasyon sa Cagayan de Oro City. Ang maong lalaki gidunggab diay sa iyang silingan samtang nakikinom pasado alas 2 sa kadlawon adlong Martes. Migula sa investigasyon sa Cagayan de Oro City Police Station 1 nga daanang adunay bangi ang biktima ug ang suspect. 2 weeks ago na sila drinking spree, nag-inom sila ning biktima wherein ang kauban po nila sa inom is relatives ra po sa biktima. So allegedly atong biktima that time na siya mahalon daw na relo. Then during daw sa ilang pag-inom, naguba daw. So si suspect iyang gipasanginlan. Una pa man nahitabo ang pagpandunggab sa suspect, nagkalalis pa ang duha. Tulo ka mga sama dinunggaban ang naangkon sa biktima. Gidala pa kini sa iyang kainom sa Northern Mindanao Medical Center apan gideklara ng patay sa mga doktor. Paghuman sa krimen, dali kuno nga misibat ang suspect. Apan paglabay sa pipila ka oras, nadakpan sa hot pursuit operation ang suspect kisa nagtago-tago sa agora sa Barangay Lapasan. Sa pag-hot pursuit nato o pag-apprehend sa suspect, iyang gidivulge na iya daw gilabay sa creek or sa suba ang iyang gigamit na sa pangpandunggab. Sa karon, ginaandam na ang kasong murder nga ipasaka batok sa suspect. Ginasubayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa kabanay sa biktima ug sa suspect. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga kapuso, karong pipila ka oras na lang, Pasko na, nagpabiling ubos ang tsansa nga mamugna ang pagdaot sa panahon apan posible gihapon ang mga pag-ulan. Sumala sa pag-asa, walay low pressure area o bagyo nga na-monitor. Apan ulanon ang mga lugar sa Luzon tungod sa northeast monsoon o amihan ug easterly so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang makaapekto sa panahon sa Visayas ug Mindanao nga posibleng magresulta sa mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao sama sa Northern Mindanao ug Davao Region. Posible ang mga kusog nga pag-ulan. Busa mahimong alerto gihapon sa pagbaha o landslide. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Aron dunay bida sa Noche Buena, ubay-ubay ang nagpaluto og lechon baboy sa General Santos City. Apan ang presyo niini karon misaka na og 500 pesos gumikan sa nihit nga supply sumala sa mga mamaligyaay. Ang detalyes, ani ang detalye. Ubos sa nagbaga nga kalayo, dungan nga gipatuyok sa makina. Kining kapin 80 kabuok nga lechon baboy sa usa ka lechonan sa Barangay San Isidro, General Santos City karong bispera sa Pasko. Mga gipang order di ay kini nga ihanda sa Noche Buena. Mamangana na anda na to agad kada Pasko na pwedeng mahanda ba na para masalo-saluhan sa mga pamilya. Lami jud basta na lechon. Apan kadto mga lechon nga motimbang og kapin gatos ang kilo.
Manual ang pagtuyok niini sa pagluto nga gipangunahan sa pipila ka mga estudyante nga buot muraket o sideline sa mong litsunan. Apan, matud sa nagdumala sa mong litsunan, nihit matud pa ang supply sa buhing baboy aron ipang litson gumikan sa taas nga demand karong holiday season. Busa misaka na ang presyo sa baboy og 500 pesos kung itandi sa regular days. Ang presyo karon mapalit na gikan sa 8,500 pesos pataas. Karon gani medyo mihina kay dapat mga sobra mi 100 eh. Nagmahal ang baboy, nihit ang baboy. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1. Mindanao. Mga kapuso ha, ang diwa sa Pasko dili nato kalimtan. Mga kapuso, kapin unom ka oras na lang yun! Pasko na! Ug mao kato ang mga ulay balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Advance Merry Christmas mga kapuso!